Palagi ko nalang naririnig sa mga kamag-anak namin na sobrang hilig daw sa lalaki ni mama. Pero palaging papa ko naman ang sinisisi niya dahil wala daw siyang permanenteng trabaho kaya daw siya naghahanap ng ibang lalaki. Tawagin na lang daw natin siyang Kikay. Siya ang panganay sa 7 magkakapatid at ang papa niya ay pa-extra-extra lang sa trabaho habang ang mama niya naman ay busy sa pagbibingo. Palagi naririnig ni Kikay galing sa kanya mga kamag-anak na ang mama daw nila ay sobrang dami ng lalaki. Hindi kasi sumasapat sa kanilang 7 magkakapatid ang kinikita ng kanilang papa kaya nakatatak na sa isip nila na ang papa talaga nila ang tunay na may kasalanan. Ang papa daw nila ang tunay na may problema kaya kailangang manlalaki ng kanilang mama. Habang ang mama naman nila ay hindi maasahan dahil palagi nilang siyang nagsusugal kahit pag-attend sa eskwela o pagkuha man lang ng card ay hindi siya pumupunta. Araw ng graduation ni Kikay noon nang pumunta siya sa eskwela ng mag-isa at yun din ang araw na naaksidente ang papa nila. Pumanaw ang papa ni Kikay pero wala pang 2 buwan ang nakalipas may panibago ng boyfriend ang kanilang mama. Napilitan na rin maghanap ng trabaho ang mama nila at sa loob ng 2 taon ng pagpanaw ng kanyang papa, sobrang daming naging boyfriend ng mama niya hanggang sa nag-decide na ang mama niya na mag-asawa na ulit at ang asawa ng kanyang mama ay may legal din na asawa kaya parang kabit din ang mama ni Kikay. Ramdam na ramdam at kitang-kita ni Kikay na mas mahal ng kanyang mama ang bago nitong asawa kaysa sa kanilang magkakapatid at dahil napabayaan na sila ng kanilang mama ay unti-unti na silang nagkawatak-watak na magkakapatid hanggang ngayon na may kanya-kanya na silang pamilya. At ang problema ngayon ni Kikay ay napalayas ang kanyang mama pati na rin ang bago nitong asawa at sa kanila ngayon nakatira. Halos 4 na taon na nilang kasama ang kanilang mama sa kanilang bahay pero ramdam ni Kikay ang bigat na kasama sila. Ang katwiran kasi ng mama ni Kikay ay malakas naman daw kumita si Kikay kaysa sa kanyang asawa kaya dapat lang na makitira sila. Para bang hindi maintindihan na kanyang mama na hindi sila ganong mag-asawa dahil ang pera ng isa ay pera ng pamilya. Napakalaki din ang naitulong ng asawa ni Kikay sa kanya bago pa siya makarating sa posisyon kung saan siya ngayon. Kaya nahihirapan ngayon si Kikay dahil ang sahod niya ay napupunta lang sa kanyang mama at sa bagong asawa ng kanyang mama. Wala rin ni isa sa mga kapatid ni Kikay ang may gustong tumanggap sa kanilang mama kaya parang wala na siyang choice. Pero madalas pa kasi silang inaaway ng kanyang stepfather kaya napapaisip sila na palayasin na ang kanyang mama. At ang sabi dito ni Kikay ay gusto ko sanang humingi ng payo kung dapat ko na po bang paalisin ng mama ko pati ang asawa niya dahil yun po ang gusto ng asawa ko. Naaawa pa rin ako sa kanila kahit papano kaya paano ko kaya sasabihin sa kanila nang hindi sila masasaktan kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At para sa akin kasi parang wala namang ibang paraan na hindi sila masasaktan kapag pinaalis mo na sila. Kasi kahit sa paanong paraan mo pa yun sabihin, syempre masasaktan sila dahil ikaw ba naman ang sarap ng buhay mo tapos bigla ka mapapalayas. Hindi na siguro masama yun kasi 4 na taon mo naman na silang kinupkop na magjowa tapos ikaw pa yung tumayong nanay sa 6 mong kapatid. Kumbaga hindi ko naman tinuturo sa'yo na pabayaan mo yung nanay mo pati yung bago niyang asawa. Tulungan mo pa rin pero mas mag-inam lang talaga na magkabukod kayo ng bahay para maiwasan yung mga away-away. Kaya kung masaktan man sila kapag pinaalis mo na sila, hayaan mo na lang siguro ganun talaga.